Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Si Roque. Dito na naman tayo. Kasi mas marunong pa ito sa mga senador eh. Assuming ito ka-coffee, kala niya senador siya. At meron na siyang judgment. Yan oh. Naku, ginagamit pa nila ang pangalan ni Jesus dahil sa mga kalokohan nila. O, tinan mo sabi oh, God is good. Nako, Roque, coming from you ha. Walang sapat na boto sa Senado para mahatulan si Sara Duterte. Sabi ni Roque. Meron na pong husga. Mayroon na pong husga mula sa Peking judge na si Roque. Ayan, hindi raw po makukonvict yang si Sara Duterte dahil nagbilang na siya. Hibang ka na ba? Nagbilang na siya. At binilang niya na. Hindi daw po makakakuha ng sapat na boto para makonvict itong si Sara Duterte dyan sa impeachment. Ano yan, sir? Senador ka ba? Senate President ka ba? O, hindi ka nga miyembro ng Senado eh. Paano mo alam? O, binilang niya na ka-coffee, may bilang na siya. And isa pa, hindi naman siguro ganyan ka maeng-eng ang mga senador. Siguro may ilan dyan na eng-eng. Pero hindi naman siguro mga eng-eng yan na hindi na titignan yung merit ng kaso, na hindi titignan yung mga ebidensyang ipipresenta. Itong si Roque, hindi pa nga umuusad yung impeachment trial, wala pang impeachment trial na nagaganap, abay may judgment na. May decision na para sa mga senador na kaalyado nila. Sir, ano yan? Pinangunahan mo na sila. May decision ka na kagad eh. Nauna ka pa kay Bato. Nauna ka na kay Robin Padilla. Feeling ko naman yan, boboto yan para hindi ma-convict yan si Sara Duterte. Pero, sisingilin sila ng taong bayan. Kasi bakit? Nagdesisyon agad kayo, hindi tinitingnan yung merit. O okay, ano tong pakuno mo na naman ito? Gininamay mo pa ang Diyos. Naniniwala si dating spokesperson ng Malacanang, Harry Roque, na ligtas si pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, mula sa pagkakahatol sa Senado dahil sa kakulangan ng boto para sa kanyang conviction. Yes, posible, ka-coffee. Mangyayari yan. Pero ngayon, pinapahamak nyo lang yung side nyo. Roque. Excuse me. Pinapahamak nyo lang yung mga kakampi nyong senador. Kasi lumalabas na nagdi-desisyon kayo nang hindi nyo tinitingnan yung merit ng kaso. Ayon kay Roque, hindi sapat ang bilang ng mga senador. Naku po, nag-imbento na naman to si Roque. Hindi sapat ang bilang ng mga senador. Kulang pa ba yung 23? May bilang na agad siya. Hindi sapat ang bilang ng mga senador na susuporta sa pagkondena kay Duterte matapos siyang ma-impeach ng mababang kapulungan na kontrolado ng mga kaalyado ng Pangulo. Nako, nag-i-ilusyon na naman kayo dyan. Sa ilalim ng konstitusyon, kinakailangan makakuha ng dalawat katlong 2/3 na boto ng Senado o 16 mula sa 24 na senador upang mahatulan ng isang opisyal na ma-impeach. Ngunit batay sa pagsusuri ni Roque, hindi aabot sa kinakailangang bilang ang mga boto laban kay Duterte. Sabi niya, and I quote, "Per my count, not enough votes to convict VP in the Senate. Hallelujah! God is good," ani ni Roque sa isang Facebook post. Wow, 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 wow. Dinamay mo pa ang Diyos, Roque. Hindi pa panig sa kasamaan yan. May bilang na siya. Hindi makukonvict daw yan si Inday Lustay, Sara Duterte, sabi ni Roque. Ano, controlled mo lahat ng senador para masabi mo yan? O nag-usap-usap na kayo mga kaalyado ni Sara na ito na yung magiging desisyon na hindi titingin doon sa merit ng kaso? Sa isang editorial analysis naman, ka-coffee, ng Inquirer.net, basahin natin ito. Ito, para ito sa mga senador eh. The task of the Senate Impeachment Court is clear. Ito ha, sa mga kaalyado ni Roque, kaalyado ni Sara. The task of the Senate Impeachment Court is clear: to decide the Vice President's fate with impartiality and an unflinching commitment to truth and justice. This is a moment for statesmanship, not subservience. The loyalty of every senator must be to the nation, not to Sara Duterte. Oy, Bato de la Rosa! Senator Bato, pinaparinggan ka ata nito ng Inquirer, sa editorial na ito ng Inquirer. Ang loyalty ay hindi kay Sara Duterte. Kahit kaalyado nyo mga Duterte, kapag magdesisyon kayo, Robin Padilla, tingnan ninyo yung merit ng kaso. Ang loyalty nyo wala sa mga Duterte. Kahit ang mga Duterte ang naging dahilan kung bakit kayo na-appoint dyan, wala sa kanila. Dapat ang loyalty ninyo dahil pasahod kayo ng taong bayan
Ang loyalty nyo ay nasa bayan. Malinaw na malinaw ito ka-coffee. The loyalty of every senator, Senator Amy Marcos, mga kaalyado ni Sara dyan, ang loyalty nyo must be to the nation, not to Sara Duterte. O paano nabilang ni Roque yan? O malinaw na malinaw. Hindi pa nga umuusad yung trial eh. May desisyon na kayo agad dyan. O loyalty nyo na kay Sara. Wala sa bayan. Hindi nyo man lang binigyan ng chance. O baka imahinasyon lang to ni Roque. Malamang imahinasyon niya lang yan. Hindi nyo binigyan ng chance na masuri yung mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutors ng House of Representatives. To decide the Vice President's fate with impartiality and unflinching commitment to truth and justice. Sabi ni Bato, magiging impartial daw siya kasi judge na siya eh. Go! Senator judge na siya eh. Magiging impartial daw. Sana, sir. O, sige. Panindigan mo yan, sir. Para, ewan ko, ang tanong kung mananalo. Pero mukhang lulusot ka, Coffee. Mukhang papasok sa Magic 12 ito eh. Medyo tumataas sa survey itong si Bato eh. Anyway, tingnan natin kung ano yung magiging resulta dyan. Pero, again, paulit-ulit natin yan. Iboto nyo yung senador na titingin doon sa merit ng impeachment, sa articles of impeachment. Hindi dahil kaalyado ni Sara, hindi dahil kaalyado ng mga Duterte, dahil boboto yan without looking at the evidence. Pabor kay Sara. Ito pa, may pinapakalat na naman sila. Kasi gusto talaga nilang sirain yung reputasyon ng House of Representatives eh. Gustong sirain itong kampo nila Roque, nila Sara, sirain itong gobyerno, sirain itong administrasyon. Magmukhang masama itong administrasyon, magmukhang korap itong administrasyon para, wow, pagdating na 2028, kami na ang magbabago sa Pilipinas. Tapos na ang korupsyon, uupo na kami, mas korap. Mukhang ganyan ang gusto nilang mangyari. Ba't di nyo maginawa yan ang panahon ni Tatay Digong? Anyway, ito na. Sabi ni Roque, we are witnessing, take 2. What we are witnessing is the Marcos Forever Grand Design. Kasi sabi ni Roque, ang plano daw nitong administrasyon na ito ay wag umalis sa pwesto ang mga Marcos. Si PBBM, after ni PBBM, si Romualdez, after ni Romualdez, si Sandro Marcos. Yan daw po yung scheme. Yan daw po yung grand design. Wow, nag-ambisyon na naman ito. Gawa-gawa na naman kayo dyan na mga kwento ninyo. Paano yan? Hindi ba mag-i-eleksyon? Kung si Romualdez, anong masama kung si Romualdez? Yan ay kung mananalo siya sa eleksyon. Demokrasya tayo eh. Ano magagawa natin kung binoto ng taong bayan si Romualdez? Ano magagawa natin kung binoto si Sandro Marcos? Eleksyon yan eh. Kasalanan ba ni PBBM yan? Scheme ba yan? Scam ba yan? Sabi ni Roque, yan daw po eh Marcos Forever Grand Design. Isa pa, Marcos ba si Romualdez? Daman siya Marcos, Romualdez siya. Paano naging Marcos Forever Grand Design yan? Talaga tong invento ni Roque, oo, makapanira lang talaga. Gagantihan ka namin sa ginagawa mo. What we are witnessing is the Marcos Forever Grand Design. Hindi kasi nabigyan ng pwesto to eh, kaya madaldal ito eh. Kaya panaybira ito sa gobyerno kasi umasa yan na mabibigyan ng posisyon ni PBBM, hindi nabigyan ng posisyon. According to sources, si Roque nagsasalita ha, according to sources in the House, ano to, baka Marites sources na naman yan. Maniwala na naman yung mga DDS dyan. According to sources in the House, around 150 million pesos. Oh, ito may presyo-presyo na naman. May pera-pera na naman. Around 150 million pesos po. 25 million po ay para allocation sa AKAP, 25 million for AIX, and 100 million naman po para sa infra. Silalim po ng DPWH. Around 150 million pesos in total yan ka-coffee have been allegedly given to those who signed the impeachment. Mr. Harry Roque, kung tiyak ka dyan sa source mo, alisin mo na yung allegedly. Di ba? Kasi di ka sigurado dyan. Allegedly. Bintang yan. Kaya ka may allegedly. Hindi ka sigurado sa source mo. Baka Marites lang yan. Sabi niya, according to sources in the House, around 150 million pesos have been allegedly given to those who signed the impeachment. Binigay daw po dyan sa mga pumirma. Ilan ba yung pumirma dyan? 215. Sige nga, divide natin yan. 150 million daw po ang ibinigay sa mga pumirma. Ano, hati-hati sila dyan? Linawin mo. 150 million. Sige, computer niya natin yan. Dito tayo sa calculator. Ayan, 150 million divided by 215. Oh. Huwag na natin isama yung humabol.
Oh, may tagsi 697,000. Bariya naman yan. Ang Roque naman, oo. 697 lang yan. O baka solo-solo 150 million. Ibinigay daw po sa ilalim ng AKAP. Ang beneficiary ba ng AKAP ay congressman? Ang beneficiary ba ng AX ay congressman? Ang beneficiary ba ng infrastructure projects ay congressman? Hindi. By nature, constituents. Huwag na natin isama yung mga corrupt na mga congressman dahil meron naman talaga. Pero by design, constituents ang makikinabang dyan. Pero parang pinapalabas dito ni Roque na ang makikinabang dito yung mga congressman sa pumirma. At again, hindi ka sigurado dito sa bintang mo kasi allegedly ka pa rin ng allegedly. Alisin mo yung allegedly kung tiyak ka nang makasuhan ka. Di ba? Oh, chismis lang din to. Asan yung proof? Na ganyan niya, bayad nga yan. Asan yung proof? Patunayan mo na binayaran nga itong mga to. I am, therefore, not surprised from only 6 congressmen who endorsed the impeachment of VP Sara on January 8, 215 signatures have been gathered on February 5. February 5 is Happy Crocs Day indeed. Do the math. 215 congressmen times 150 million. Ah, okay. Kada isa pala yung 150 million na yan. Naku, ang daming pera niyan ah. Around 32.2 billion pesos of taxpayers' money. If this is true, the office of the Vice President is now the most expensive position in the Philippines. Sabi ni Roque, ambisyon ka na naman dyan. Patunayan mo. Yan ang hamon sa'yo ng House of Representatives. Patunayan mo na binayaran niya mga congressman na yan para bumoto, ma-impeach yung si Sara Duterte. Eh, chismis lang din yan. Marites lang din yan. Eh, dyan kayo nabubuhay eh. Sa marites ninyo eh. Sira kayo ng sira sa gobyerno, sa administrasyon. Sige, marites kayo ng marites dyan. Ginagantihan naman kayo. Tingnan ninyo ang karma. Nasaan kayo ngayon? O nasa lusak kayo ngayon? O, karma is real. Kakamaisog rally ninyo ngayon. Nasaan kayo ngayon? Diba? O, nagtatago ka ngayon. Nasaan yung kalayaan mo? Roque, Mr. Roque. Asan yung kalayaan mo? Dami mong pera, hindi ka malaya. Diba? Hindi nabibili ang kalayaan. O, nasaan ka ngayon? Eh kasi, paliwanag mo yung yaman mo. Biglang yaman sa Pogo. Sabi, nagbenta ng lote. Asan yung patunay na nagbenta ka ng lote? Naku po. O, weak president si PBBM ha? O sige, weak ha? Na-impeach si Sara, weak ba yan? Oh, nakulong si Kibuloy, weak ba yan? Nagtatago si Roque, weak ba yan? Napasuko yung general sa CIDG, weak ba yan? Oy, kayo, baguhin ninyo yung definasyon nyo ng weak. Hindi ang palamura ang strong. Yan ang kinalakihan ninyong definisyon. Hindi ang malakas ang boses ang strong. Naku po, oo nga naman, o, tingnan ninyo. Marami pa kayong kakamutin sa mga susunod na araw. O siya, sige, komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Please like and follow. Baka di pa po kayo naka-like and follow mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din kayo sa ating mga bagong upload. Ako yung magpapaalam muna pansamantala ka-coffee. Kita-kits tayo sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.